Ating simulan ang umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Araw ho ngayon ng Biyernes, November 15, 2024. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, 47% ng mga Pinoy naniniwalang bubuti ang buhay sa susunod na 12 buwan batay po sa survey ng SWS. Flood control master plan ng gobyerno pinare-revisa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng magkakasunod na pagtama ng bagyo sa bansa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. siniguro na hindi haharang o tutulong sa ICC investigation laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling matuloy ito. Pagtataguyod sa kredibilidad at pagtitiwala sa pagbabalita, tema ngayong taon ng 50th Top Management Conference ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RMF Foundation tumanggap ng pagkilala sa League of Corporate Foundation dahil sa natatanging kontribusyon sa corporate social responsibility. Metro News reservation parking na tumatayo ang tao mismo sa parking area, inaaral ng MMC kung dapat nang ipagbawal. Pariusip to Dapat mga naman to. talaga. Hindi, tsaka bakit naging trending na naman ito? Wala naman dapat ka. May mga ordinansa. Walang ganon. Tayo lang naman ang gumaga. Mario. Sa Provincial News, paggamit po ng induction furnaces sa production ng bakal sa Santa Maria, Bulacan, ipinagbabawal. International news, sa presidente ng Amerika at China magpupulong sa Sabado sa Peru. Magkaibigan yan eh. Sa sports, balita, Gilas Pilipinas hindi magsasagawa ng public practice para sa kanilang paghahanda sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifier. Sa ating showbiz balita, aktor na si Ken Chan binasag na ang katahimikan kaugnay sa kinakaharap na kasong syndicated staffa. Napanood ko to, naawa ako sa kanya. Pinagkakaisaan siya. Sa balitang kakaiba, isang ginang sa Thailand nagpagawa ng selda sa loob ng kanilang bahay para sa anak na lulong sa droga. Oras ho natin, alas 6:44 ng umaga. Kami ho ang inyong mga tagapagbalita. Ako po ang inyong Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene At Olanyo. sa detalye ng mga naglalagab live ang totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Tinataya pong 47% ng mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ayon po yung sinalabas na survey ng Social Water Stations. Lumabas din sa survey ng SWS na 40% ang naniniwalang hindi magbabago ang kalidad ng kanilang pamumuhay habang 5% naman ang nagsabing lalala pa ito sa susunod na 12 buwan. Samantala, hindi naman nagbigay ng kasagutan ang natitirang 9 o 8% na mga respondent. Tinawag po ng SWS sa mga naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa optimists habang tinatawag nitong pessimists ang mga nagsasabing lalala ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ayon po sa SWS, pareho ang September 2024 Net Personal Optimism Score sa Excellent Plus 41 na naitala noong Hunyo ngayong taon, kasunod po ng bahagyang pagtaas mula sa Very High Plus 37 noong Marso. Isinagawa po ang SWS survey mula September 14 hanggang 23 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 individual na ang edad ay 18 pataas. 774 Balita Ngayon. Patuloy ang paglobo ng bilang ng mga evacuees sa Cagayan kasunod ng paglandfall ng bagyong Ophel kahapon na ika-6 na bagyo na tumama sa lalawigan sa loob lamang ng higit isang buwan. Higit 5,000 na ang kabuang bilang ng pamilya na nasa evacuation center magmula alas 6 kagabi. Patuloy naman ang pagdating ng mga evacuees sa isang pampublikong paaralan sa Barangay San Vicente sa Santa Ana na kinabibilangan ng higit 30 pamilya ng mga katutubo. Dahil dito nagtakda lamang na 25 katao sa mga silid-aralan
paaralan at dinaragdagan lamang ito sa mga malalaking espasyo ng kwarto. Naputol naman ang San Jose Bridge sa kabaan ng National Highway sa Gonzaga, Cagayan bandang alas 7 kagabi dahil sa patuloy na pagragasa ng tubig ilog dulot ng Super Typhoon Ophel. Samantala, patuloy po ang paghina ng Typhoon Ophel habang nasa Luzon Strait. Sa weather bulletin po ng Pag-asa, nakasaad na huling namataan ang sentro ng bagyo sa 100 kilometers hilagang kanluran ng Kalayan, Cagayan na kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Taglay ang pinakamalakas na hangin nga abot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot naman sa 150 kilometers per hour. Sa forecast po ng Pag-asa, lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Typhoon Ophel ngayong tanghali, November 15. May nakataas pa rin gale warning sa northern at eastern seaboards ng Northern Luzon, habang dahil pa rin sa Typhoon Ophel, nakataas din ang Tropical Cyclone Wind Signal Number sa ilang lugar ng Luzon hanggang Signal Number 3. Samantala, lumakas po ang Severe Tropical Storm Pepito na ngayon ay nalalapit ng maabot ang typhoon category sa susunod na 12 oras. Posible ring maabot ito ang Super Typhoon category habang lumalapit sa Western Visayas at Bicol Region. Gayunman, sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 795 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar na kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Taglay ang pinakamalakas na hangin nga abot sa 110 kilometers malapit sa gitna at pagbugso nga abot naman sa 135 kilometers per hour. Sa track forecast, ang bagyo ay maaari maglandfall sa eastern coast ng Central Luzon o sa Southern Luzon ngayong weekend. Nalalabas din ang PAR sa hapon o gabi ng Lunes. Dahil sa Severe Tropical Storm Pepito, may nakataas ngayon na Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, inanunsyo po ng Department of Budget and Management ang pagpapalabaso ng karagdagang pondo para makatulong sa budget ng Department of Social Welfare and Development para po sa response at relief efforts nito tuwing may kalamidad. Ayon po sa DBM, inaprubahan ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang release ng 875 million pesos para ma-replenish ang Quick Response Fund ng DSWD. Ang halagang ito ay ibabawas sa pondo ng NDRRMC sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Sa 2024 GAA, maaaring gamitin ng NDRRM Fund bilang karagdagan na mapagkukunan po ng pondo sa QRF kung ang balanse ng implementing agencies ay umabot na sa 50% at depende pa ito sa approval ng DBM. 774 Balita Ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH, DENR at iba pang ahensya ng pamahalaan na rebisahin ang flood control master plan ng pamahalaan. Ginawa ni Marcos Jr. ang pahayag sa gitna ng magkakasunod na bagyo na tumama sa Pilipinas ngayong huling quarter ng 2024. Sa kabilang dako, hiniling ni Senador Francis Tolentino sa Pag-asa na simplehan ang mga salitang ginagamit sa weather bulletins lalo na tuwing may paparating na malakas na bagyo. Sa deliberasyon ng budget ng DOST para sa 2025, pinuna ni Tolentino na hindi nauunawaan ng mga ordinaryong tao ang mga salitang gamit sa pagtaya ng panahon tulad ng Intertropical Convergence Zone, Yellow, Orange at Red Rainfall Warning at iba pa. Hindi ba natin pwedeng mapasimplify yung ating mga weather bulletins na madaling maunawaan na instead of Intertropical Convergence Zone, Orange Rainfall Warning, sabihin na lamang na sa ganitong oras ay babagsak ng 2,000 drum na ulan sa lugar na ito at nag-i-issue kami ng babala na kayo ay lumikas na. Tama po yung sinabi mo, and they agree with me, the Secretary agrees with me. Maybe they'll come up with a more simplified methodology na maintindihan ng masang Pilipino. Iminungkahi rin po ni Tolentino na isalin sa iba't ibang dialekto ang weather bulletin ng Pag-asa upang maunawaan ng mga kababayang naninirahan sa mga lalawigan. Ano ba ibig sabihin ng Intertropical Convergence Zone? Anong ibig sabihin ba nun? Ano ba? Intertropical. Convergence Zone. Bahala kayo dyan. 774 Balita Ngayon. May 9 na minuto pa bago alas 7 po ng umaga, si iba pa naglalagab live na balita. Tiniyak po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi sila tutulong
o haharang sa International Criminal Court sakaling magkasa ito ng investigasyon sa sinasabing crimes against humanity ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito, pinanindigan ni Marcos Jr. na walang magbabago sa kanyang posisyon na hindi muling sumalib ang Pilipinas sa ICC kahit pahinaman ni Duterte ang ICC na kaagad siyang imbestigahan ukol po sa kanyang naging anti-drug campaign. Well, as was the comment of the Executive Secretary, the former Chief Justice, if yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. We do not cooperate with the ICC. Kay PBBM, nasa kamay na ni Duterte kung pumayag man siyang makipag-usap sa ICC representatives o magpaimbestiga sa kanila. Gayunman, igagalang din anya ng kanyang liderato ang obligasyon sa Interpol sakaling hilingin ng ICC ang tulong nito. 774 Balita Ngayon. Plano ni dating Senador Antonio Trillanes IV na isumite rin sa International Criminal Court o ICC ang transcript ng ika-11 pagdinig ng House Quad Committee kung saan humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin ni Trillanes, mas maraming sustansya na nakuha sa pagdinig ng House Quad Committee kung saan niya ipiniresenta ang mga bank accounts ng pamilya Duterte at idineposito dito ang kabuang halaga na 2.4 billion pesos na drug money. Duda naman si Trillanes sa sinabi ni Duterte na nais itong madaliin ng ICC ang investigasyon para agad na siyang maipakulong kung mapatutunayang guilty. 774 Balita Ngayon. Opisyal na hong binuksan kahapon ang ika-50 top-level management conference ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Taal Vista Hotel sa Tagaytay City na may temang Upholding Trust and Credibility. Taon ang pagtitipon nito ng mga pinakamataas na pamunuan po ng radio TV station na miyembro ng KBP para talakayan ang mga pinakabagong trend at inobasyon sa pagbabalita at magsilbing isang forum ng mga usaping kinakaharap po ng media industry sa panahon ng misinformation, pagkalat po ng pekeng balita at hindi tamang paggamit ng social media. Nagbigay naman ng welcome remarks sa mga delegado ng chairman ng conference ngayong taon na si KBP Board of Trustees Executive Vice President Mr. Butch Canoy. Tiwala naman po si Mr. Butch Canoy na magiging matagumpay ang conference at magiging kapanapanabik ang mga aktibidad, lalo't dadalaw nito ng mga top-notch resource speaker. Naging keynote speaker din po sa unang araw ng pagtitipon kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang KBP ay binubuo po ng mahigit 100 member networks at higit 1,000 radio at TV station sa buong bansa. At ang inyong Ultimate Music Radio DWWW 774 ay proud member ng KBP. 774 Balita Ngayon. Nagtalaga ng bagong pinuno ng Presidential Task Force on Media Security si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa katauhan ni Joe Torres. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati sa 50th KBP Top Management Conference sa Tagaytay. Si Torres ang kapalit ni Paul Gutierrez matapos mapaso ang termino nito bilang Executive Director ng PT Farms taong Setyembre. Bago ang pagkakatalaga, si Torres ay naging Director General ng Philippine Information Agency at isang veteranong mamamahayag. Kaugnay nito, inatasan ng Pangulo ang PT Farms na paigtingin ang operasyon bilang paghahanda sa 2025 midterm elections. Inatasan din ng Pangulo ang ahensya na tutukan ang pagprotekta sa mga miyembro ng media para matiyak na walang banta laban sa kanilang buhay, kalayaan at seguridad. Totoo yan, partner, kasi isang kawawa dyan, maliban sa mga volunteers, maliban sa mga teachers, ay ang media. Correct. Nagko-cover ka lang, pag-iinitan ka pa. Madadamay ka pa, Madadamay ka. Mahirap din ang trabaho po natin, mga kaibigan, lalo na ho yung mga kasama natin sa labas, mga reporter, kami. Tayo, di ba? Medyo mahirap kasi minsan na pag-iinitan tayo. Anong laban ho natin? So kailangan din ho natin ng aagapay ng tutulong sa atin na galing sa gobyerno na yun po yung PT Farms. 774 Balita Ngayon. Samantala ho, pinag-aaralan na ho ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang posibilidad na maisama mga content creator tulad ng mga vlogger sa organisasyon. Sa 50th KBP Top Management Conference, sinabi po ni KBP President Noel Galvez, nakikita nila na ang mga broadcasters ay hindi lamang limitado sa mga nasa radyo, telebisyon, kundi ang isang individual na nagbo-broadcast ng impormasyon gamit ang makabagong teknolohiya.
Kaya naman ikinukonsideraan niya sa KBP na maging inclusive ang organisasyon para sa lahat upang makita nila sa pangkabuuan ng media landscape at matukoy kung sino ba talaga ang broadcaster. Nakikita nga natin na ang mga broadcasters ay hindi lang yung may hawak na radyo, hindi lang yung may television, kundi ito rin ay isang tao na nagbo-broadcast siya using the technology that is available right now. So tinitingnan namin sa KBP kung ano ang magagawa natin para ma-include lahat. Dahil kailangan natin makita ang buong landscape right now at i-acknowledge sino ba talaga ang broadcaster. So pinag-uusapan right now. Ang masakit ngayon, 'di ba, dapat para ikaw ay credible, nagiging dapat tayo accredited by like KBP, Oo. National Press Club. Ang nagiging problema kasi ngayon, nagkaroon ka lang ng mikropono, Ng nagkaroon ka ng platform sa bahay mo, broadcaster ka na kagad. Ganon. Meron po kasi tayong mga sinusunod na panuntunan dyan. Hindi yung basta-basta ka lang na yung sinasabi ko, meron kang cellphone, meron kang social media, di ba? May internet ka, anong nangyayari broadcaster ka na kagad. Di ba? Gayon man, nilinaw ni Galvez na hindi ito para sa individual na akreditasyon. Kinakailangan anya na bumuo ng mga vlogger na bumuo ang sumali sa isang organisasyon upang makakuha ng akreditasyon. 774 Balita Ngayon. Kinilala ng League of Corporate Foundations o LCF ang mahalagang kontribusyon ng Armen Foundation sa 5 taon nitong pagbibigay serbisyo at ambag sa corporate social responsibility sa bansa. Para sa Armen Foundation, ang magandang milestone na ito ang magpapatingkad sa di matatawarang commitment nito para makapagpaabot ng positive impact sa bansa. Ang plaque of appreciation mula sa LCF ay tinanggap ng personal ni Armen Foundation Vice President for Operations at Corporate Communications Head ng Armen Networks na si Mr. Enrique Maximo Mariano Canoy. 774 Balita Ngayon. At ang tamang oras po mga kaibigan sa ginagawa tayong orasan. Alas 7 na po ng umaga, bawal na po ang 9-0. Yung ending 9-0 na mga motorista. Ingat ho, bawal na ho ha. Balita muna tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. News Report. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi sang-ayon sa definisyon ng China sa sovereign territory sa West Philippine Sea. Narito po report ni Chanel Salazar. Nananatili ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea kahit pa naipasa na ang Philippine Maritime Zone Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na nagbibigay diin sa maritime territory ng bansa. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ipatawag ng China ang ambasador ng Pilipinas para magpahayag ng pagtutol sa 2 bagong batas. Sa ambush interview sa Cavite, sinabi ng Pangulo na wala naman siyang bagong direktiba sa ambasador ng Pilipinas sa China. Iginiit lamang kasi anya ng China ang pagtutol nila sa posisyon ng Pilipinas sa South China Sea at ng kanilang umano'y sovereign territory sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, walang bago dito at nananatili pa rin ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinasabi nila, ino-objectan nila, sinasabi nila that we do not agree and they will continue to protect what they define as their sovereign territory. Of course, we do not agree with their definition of sovereign territory. So, wala naman na pinagbago dahil ganun pa rin ang sitwasyon natin, ganun pa rin ang posisyon natin. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 News balita ng Report. bagyo. News Report. Posible raw hong epekto ng bagyong Pipito, pinaagapan na. Paano natin naagapan ito? Konti Batak sa balita, Konti, paano? Pinatitiyak ni Senate Committee on Public Works Chairperson Ramon Bong Revilla Jr. na kumpleto sa paghahanda ang DPWH at mga LGUs sa inaasahang pananalasa ng bagyong Pepito. Ginawa ng Senador ang payo sa gitna na rin ng pagtama ng bagyong Ophel sa bansa na umabot hanggang sa signal number 5 ang lakas. Umapela si Revilla sa DPWH at sa mga lokal na pamahalaan na siguruhing malinis at maluwag ang mga daluyan ng tubig at walang mga debris upang maiwasan ang matinding pagbaha.
Bukod dito, pinaghahanda rin ng senador ang mga kababayan na sumunod sa mga otoridad sakaling payuhan na silang lumikas agad sa mga tahanan. Umaasa si Revilla na walang malaking pinsala sa panibagong pagtama ng bagyo sa bansa. Ang bagyong Ophel ay nanalasa sa mga lalawigan sa Hilagang Luzon, samantalang ang Tropical Storm Manny na tatawaging Bagyong Pepito ay tatama naman sa mga lalawigan ng Central Luzon at Eastern Visayas. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Batak. 774 News Report. News Report. DOH wala pang naitatalang outbreak sa mga evacuation center. Narito po report ni Angel Garcia. Nakamonitor ang surveillance team ng Department of Health sa iba't ibang evacuation centers sa bansa upang agad na makontrol kung merong mang sakit na naitatala sa mga evacuees. Sa press con sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ni DOH Director Bernadette Velasco na sa ngayon ay wala pa namang outbreak na naitatala sa mga evacuation center. Aniya mahigpit nilang binabantayan ang kalagayan ng mga bakwit upang hindi kumalat ang mga sakit tulad ng waterborne at respiratory diseases. And also, yung surveillance team po natin ay nakaantabay din po para mag-monitor lalong-lalo na sa mga evacuation center para in case na may increasing cases na po ng pagtatae, mga pag-uubo, ma-control na po natin kagad yon sa evacuation center para hindi na po ito kumalat. Sa ngayon, tuloy-tuloy aniya ang pag-replenish ng mga gamot at iba pang medical supplies sa mga ospital maging sa mga evacuation center. Activated na rin ang Health Emergency Response Team ng DOH sa buong bansa. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 News Report. News Vice Report. President Sara Duterte wala nang dahilan para hindi magkadalo sa pagdinig ukol sa paggastos ng pondo ng kanyang tanggapan. Narito naman ang balita mula kay Grace Mariano. Grace? Kung may oras si Vice President Sara Duterte para magtungo sa hearing ng House Quad Committee para magmiron sa pagharap ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay wala na itong dahilan para hindi makadalo sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sinabi yan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos na personal na tanggapin ni VP Sara ang imbitasyon ng komite na dumalo sa hearing nito sa November 20. Ayon kay Castro, dapat tularan ni VP Sara ang kanyang ama na sa wakas ay humarap na sa pagdinig ng Quad Committee matapos ang ilang ulit na imbitasyon dito. Git ni Castro, dapat sagutin ni VP Sara ng buong katotohanan ang mga tanong sa pagdinig ng House Blue Ribbon Committee ukol sa paggastos sa pondo lalo na ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. Mahigit 200 bag ng dugo nakalap sa bloodletting activity ng DBM. Narito naman po ang report ni Gina Mape. Mahigit 200 bag ng dugo ang nakolekta sa katatapos na bloodletting activity na pinangunahan ng Department of Budget and Management sa Aya Academy Nexus, Makati City. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, katuwang sa dugtong buhay movement ang Philippine Red Cross, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Aya Academy. Sa kabuuan ay nakakalap ng 280 bags o unit ng dugo ang kawanihan sa naturang blood donation sa mga donor mula sa Coast Guard, PNP at Aya Academy. Sinabi ng kalihim na ang bloodletting activity ay alinsunod sa Republic Act 7719 o National Blood Services Act of 1994 na nagtatakda ng voluntaryong paghahandog ng dugo upang mapanatili ang ligtas at sapat na supply ng dugo. Kaugnay nito ay hinihikayat ni Secretary Mina ang mga kabataan na maging aktibong kanuhok sa blood donation activities at gawing regular na bahagi ng buhay ang paghahandog ng dugo sa kapwa, lalo na sa mga may sakit na nangangailangan. Nagpapasalamat naman si Philippine Red Cross Secretary General Buan Pang sa suporta at kolaborasyon ng DBM, lalo na at natulungan ng 518 pasyenteng nangangailangan ng dugo naggaling sa mga aktibidad ng DBM at Red Cross noong August 15, September 24 at October 8.
Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Gina. 774 News Report. News Report. Iba kasi yung pinag-uusapan natin kanina, di ba? Pero, well, magandang balita yan, mga Oo, kaibigan. malaking tulong yung dugo na nakalap alam ng nyo, DD. sabi rin ni Doc Jaime Galvestar, nagre-replenish ba tawag doon? Yung Oo, bang, tama. nagpapalit Health, maganda rin na nagdodonate tayo ng dugo. Sa health po natin. Oo. Alas 7:08 na ho, ng umaga, kami pa rin po yung mga tagapagbalita. Ako pa rin po ang inyong Joel Balasakit, Man Gorospe. At ako naman po si Darlene At Olanyo. iba pa, naglalagab live sa toong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News po, pansamantalang isasara sa mga motorista ang ilang kalsada sa Malabon City sa Sabado, bukas na ho yan, November 16, upang bigyang daan ang Malabon Sports Fest 2024 Parade. Patrick Lasanas ha, batay sa abiso ng Malabon City LGU, simula alas 12 ng tanghali sa Sabado, isasara ang Sacristia Corner C. Arellano, F. Sevilla Boulevard, Rizal Avenue Corner Manapad at General Luna Corner Rizal Avenue. Inihayag pa ng pamahalang lungsod na magiging two-way ang General Luna Avenue mula Spring hanggang Rizal Avenue at lahat ng mga sasakyan na manggagaling sa F. Sevilla papuntang Tunsuya ay maaaring dumaan sa Estrella Street patungong Leonio Street at kumaliwas sa Manapat Street. Inaabisuhan po ang mga motorista na humanap ng alternatibong ruta upang hindi maabala. Yan po yan ay balita dyan po sa Malabon bukas. Metro News. Metro News. Inanunsyo ng Metro Manila Council ang plano nitong ipagbawal ang reservation ng parking slot sa pamamagitan ng pagtayo ng isang tao doon. Ginawa ng MMC ang pahayag sa council meeting na sa MMDA head office kahapon. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, pag-aaralan nila ang pagpasa na resolusyon kasunod ng mga nakalipas na insidente kung saan humantong pa sa pisikalan at sakitan ang konfrontasyon sa mga motorista. Magpapasa na rin anya sana sila na resolusyon kahapon, subalit napapasyahan nila munang pag-aralan nito. Para sa MMDA, nakakaalarma na ang senaryo na may nagrereserba ng parking sa pamamagitan ng pagtayo doon ng tao dahil lumahantong na ito sa karahasan. Actually, there's no dapat na yan problema na yan ng mall. It's not the MMC anymore. Dapat yung gwardiya, yung mall mismo, yung admin ng mall, pinagbabawal yan. Hindi, dinadagdagan nyo lang yung trabaho natin at dagdag lang yan sakit sa ulo ninyo. Hayaan nyo yung mall, dapat sila maglabas ng ordinansa. Nabawal talaga yun. O kaya kung sino yung may-ari ng mismong parking area, it's actually first come, first serve. Ganun naman yun. May gwardiya kayo. Wala namang magagawa yung tao niyan kung paalisin ng gwardiya nyo. Ganun naman yun. Dahil meron kayong panuntunan. Di ba? Balitang Fromby. Sa balitang, lang yan naging lang, alam mo sa totoo lang, alam kasi nilang kukunan sila ng camera, nagiging content. Alam mo ba yun? Na pag-uusapan ka, sabi ko nga sa iyo, sa social media, whether it is bad or good, na pag-uusapan ka, still a publicity, content pa rin yun, pwede mong pagkakitaan. Magiging yung views mo dadami, di ba? Yun yung nangyayari ngayon, nagagamit yan. Pinansin kasi. Anyway, paggamit ng induction furnaces sa produksyon ng bakal sa Santa Maria, Bulacan, ipinagbabawal na ho. Detalye atid ni Jonah Bakiran. Jonah. Desisyon ng local government ng Santa Maria, Bulacan ang pagbabawal na paggamit ng induction furnaces sa production ng bakal sa lugar. Sa pirmadong ordinansa ni Mayor Bartolome Ramos sa ilalim ng Ordinance No. 704, iniutos ang modernisasyon ng mga plantang bakal at metal smelting activities sa munisipyo upang mapangalagaan ang kapaligiran at matigyak ang kalusugan at kapakanan ng komunidad. Nakasaad din dito na binibigyan ng palugid na 6 na buwan ang mga planta ng bakal upang isagawa ang rehabilitasyon at pagpapabuti ng kanilang pollution device control. Ayon kay Ramos, ang inisyatibo ay testamento ng commitment ng local government na protektahan ang kapaligiran at mga residente laban sa panganib na dulot ng polusyon. Ako po si Jonah Bakiran ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, Presidente ng Amerika at China magpupulong sa Sabado sa Peru. Detalye po ihatid ni Rosemay Miranda. Maghaharap bukas sina US President Joe Biden at Chinese counterpart nito na si Xi Jinping habang naghahanda ang Beijing para sa isang potensyal na mass confrontational period sa Washington sa ilalim ng pamumuno ni President-elect Donald Trump.
Ayon kay US National Security Advisor Jake Sullivan, ang dalawang leader ay inaasahang magpupulong sa sideline ng Asia-Pacific Economic Cooperation Forum sa Lima, Peru, na sasaklawi ng isang hanay ng mga pandaigdigang hotspot kabilang ang tumataas na tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing. Ito ang magiging unang pakikipag-ugnayan ni Biden at Xi mula noong isang phone call noong Abril ngayong taon, kung saan sinubukan nilang pigilan ng pagtaas ng tensyon sa mga issue mula sa Taiwan hanggang sa South China Sea at Russia, gayon din ang kahilingan ng Amerika para sa higit pang tulong ng mga Chinese upang pigilan ng pagdaloy ng mga sangkap para sa fentanyl, ang naungunang sanhi ng mga drug overdose sa US. Sinabi pa ni Sullivan na tatalakayin din ni Biden ang mga alalahanin sa isang Chinese link group na nanghak kamakailan sa mga pribadong telecommunication ng mga kilalang opisyal ng Amerika at ang pagsuporta ng China sa Russia sa pakikipaglaban sa Ukraine at ang presensya ng mahigit 10,000 sundalo ng North Korea sa Moscow. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW 774, The Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Sports Alert! Sa Sports Alert, Gilas Pilipinas hindi magsasagawa ng public practice para sa kanilang paghahanda sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Ang detalye hatid po ni Mika Fajardo. Mika. Hindi tulad sa mga nakaraang paghahanda ng Gilas Pilipinas sa ilalim ni Coach Tim Cohn, ang pagsasanay ng kuponan ay hindi magiging bukas sa kanilang mga fans sa pagkakataong ito. Sinabi ni Cohn na maikli lang ang kuponan sa paghahanda nila para sa ikalawang window ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers, kaya ang pagbubukas sa mga pinto sa kanilang mga tagahanga ay wala sa kanilang plano ngayon. Sa pagkakataong ito, mananatili sa Inspire Camp sa Calamba, Laguna ang kuponan para magsanay ng isang linggo kung saan plano ng kanilang coaching staff na makaharap nila ang ibang team para sa mga tune-up games. Samantala, nagiging maingat din ang Gilas para kay Kai Sotto dahil siya ay nasa gitna ng concussion protocols na ipinatutupad ng Japan League. Ayon kay Gilas Pilipinas Team Manager Richard Del Rosario, nakipag-ugnayan na sila sa medical team ng kuponan ni Kai sa Japan at isinailalim na siya sa concussion protocol ng B-League na kanila namang sinusunod. Nakatakda namang maglaro si Soto sa November 21 laban sa New Zealand, ngunit hindi sila nagmamadali na ibalik siya sa paglaro kahit nasa pagsasanay. Sinabi ng Gilas Pilipinas Team Manager na si Soto ay nasa ikatlo na sa 6 na hakbang ng protocol na isang mahigpit na proseso. Hindi lang si Soto ang player ng pambansang kuponan na may problema sa kanyang kalusugan dahil maging si AJ Edo ay hindi rin makapaglalaro para sa second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers dahil sa kanya namang knee injury. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, We Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo, the pride of Tondo, Manila, Philippines. Showbiz Balita! Sa atin namang showbiz balita, aktor na si Ken Chan binasag ng katahimikan kaugnay sa kinakaharap na kasong syndicated staffa. Showbizika po ihatid sa atin ng Beshi na Bayan, Kenny Gacosta. Happy as a blessed Friday morning mga Beshi! Narito na ang mga latest chika sa mundo ng mga marites. Mga Beshi, binasag na ng aktor na si Ken Chan ang pananahimik nito kaugnay sa kinahaharap na kasong syndicated estafa sa Quezon City Prosecutor's Office na nag-ugat umano sa isang manumalyang investment deal na nagkakahalaga ng 14 million pesos. Sa kanyang social media accounts kagabi, naglabas na ng pahayag si Ken na paraan umano niya upang ihayag ang kanyang panig hinggil sa kinahaharap na kaso. Sa naturang post, iginiit ng kapuso aktor na hindi siya nanloko ng tao at naitayo naman talaga ang negosyong restaurant ngunit nalugi ito. Hindi umano maintindihan ng kanyang kampo kung bakit syndicated estafa ang isinampang kaso laban sa kanya na kung tutuusin ay dapat anyang umiikot lamang sa pagkalugi ng negosyo. Ayon kay Ken, hindi siya nanghingi lamang ng pera at nanloko gaya ng akusasyon sa kanya, kasabay ng pahayag na pinagplanuhan ang ilan niyang business partners na pabagsakin ang kanyang kumpanya. Darating anya ang araw na siya naman ang maglalabas ng ebidensya laban sa mga anyay mga taong naisirain ang kanyang pagkatao at pabagsakin siya. Pinili umano ni Ken siya na manahimik noon at lumaban sa pamamagitan ng batas at naniniwala din siya na sa tulong ng Diyos ay mairaraos at malalampasan niya ang naturang problema. Samantala, inilabas na sa publiko ang korona ng Miss Universe 2024 na tinawag na Light of Infinity.
Kahapon, ipinakita na ng Miss Universe Organization ang corona na isang makasaysayang pagkakataon para sa Pilipinas dahil kauna-unahang pagkakataon ito sa Miss Universe history na proudly Pinoy-made ang corona mula sa international luxury jewelry brand. Handcrafted ang corona na napapalibutan ng 23 golden South Sea pearls na hango mula sa karagatan ng Palawan at 1,000 diamante na ginamitan din ng mga Pinoy master craftsmen ng traditional na teknik na nabuo pa mula sa France. Ang Coronation Night ng 73rd edition ng Miss Universe ay gaganapin sa Arena CDMX sa Mexico City sa November 17 oras dito sa Pilipinas, kung saan tatangkain ng 25-year-old Bulakenya beauty na si Chelsea Manalo na masungkit ang ika-5 korona ng ating bansa sa prestigyosong international beauty pageant. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika. Ako po niyang showbiz supporter, Kenny Gacosta. Happy Ambassador Weekend, everyone! Maraming salamat, Beshi Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. At sa balitang kakaiba, isang ginangho sa Thailand nagpagawa ng selda sa loob ng kanilang bahay para po sa anak na lulong sa droga. Okay, droga ang pinag-usapan natin. Magandang umaga, nandiyan na po si Doc Justin sa balitang kakaiba. Doc, good morning. My God! I hate drugs. Sabi ko na nga ba, sasabihin mo yan eh. Pwede bang wala ba sa tabi mo yung si Tatay Diggs? Hindi ba ka pinasyalan? Mamaya daw. Hindi, gusto ko sana siya yung magbasa nitong balitang kakaiba mo para feel na feel eh. Pwede ka daw ba magbasa ng balitang kakaiba? Wala akong problema sa DWW. Okay. Hello? Hello, Tatay Diggs. Yes. Hindi ho hearing, sandali po, hindi po hearing ito gusto lang namin ikayong magbasa mismo ho nung balitang kakaiba kasi about drugs. Ano ka man? Kasi alam ko na you hate drugs. I hate drugs and masabi ko lang, ano ka man, investigador ka? Hindi po. Hindi po, media. Apa. Gusto niyo ba ng racket? Wala, siyempre sir. Wala na akong pamasahin sa sunod na hearing kung wala akong... Okay. Sige, parang audition po ito, Tatay Diggs. Baka gusto niyo basahin ito. Total, you hate drugs. Okay? Yes, sir. Okay, yes, sir. sige. Salamat kaayo. Dapat na natin protektahan ang kaniyang anak mula sa mga tukso sa paggamit ng illegal na droga. Pati itong pagsugal talaga, naisipan itong isang ginang sa Thailand na maglagay ng silda sa loob ng kanilang bahay. Ayon dito sa 64-year-old na ginang, ilukoy lamang sa pangalang Mrs. A, 20 taon nang lulong sa droga ang kanyang anak. My God! Kaya naisipan niya na magpagawa ng kulungan sa loob ng kanilang bahay. Ito'y upang maprotektahan hindi lang ang kaniyang 42 anyos na anak, kundi maging ang sarili at pati ang kapitbahay nila. Inihayag ito ng ginang kasi sinabi ko ginagawa niya ang lahat upang maligtas ang kaniyang anak. Ano ka man? Investigador ka? Sa ilalim dito sa rehabilitasyon, wala akong sinabi na patayin ang ano sila, hello? Naging matagumpay at sa halip lalo ay talagang lumala ang pagiging addict ng kanyang anak at naging mas violente pa, Joel. Yan ang sinasabi ko. Ang masaklap pa dito, nalulong na rin sa sugal itong anak niya. Kaya sinabi ng ginang na silang dalawa na lang ang kanyang anak magkasama sa kanilang bahay. Mula nang mamatay ang mister nito dahil sa depresyon at stress. Nadulot ng pagkalulong sa droga ng kanilang. Tingnan mo itong sinasabi ko, Joel. Dahil sa droga ng daming namatay pa sa stress ang tatay nito. Sa paggawa naman ng rehab sa loob ng kanilang bahay, tiniyak ng ginang na may access pa rin ang kaniyang anak sa mga
pangunahing pangailangan gaya ng pagkain, tubig, kama, banyo at wifi. Naglagay din ng CCTV o na 24 oras mamonitor siya doon. Bagaman maganda ang hangarin ng ginang, sinabi naman ng pulis at Thailand na maaring kasuhan si Mrs. na infringing on human rights at local rights sa president na ang kwan sa labing taon pala ito. Parang hindi ko na naintindihan yung dulo. Ano daw? Hindi ko na naintindihan yung dulo. Ano, Joel, ito daw na kuhan yung homemade na ito na ginawa, no? Pinakasuhan pa itong nanay tuloy sa... Hindi, bawal kasi yon. Oo. Bawal naman po talaga yon. No? Ang sinasabi ng natin ng batas ng even sa 'di ba sa ng pamahalaan or sa kanila siguro na pag ganyan dadali mo sa rehabilitation. Ipapaalam mo sa gobyerno yung kalagayan ng otoridad nung iyong anak. Ganun po yun. Kasi dahil yan sa human rights. Yes. Human rights kasi yun eh. May karapatan pa rin naman yung tao. Yung nga lang... Ako kahit ngayong pumunta sila bukas, go ahead. Hindi na lang ako. Parang iba naman ata yun. Okay. Pero alam nyo kasi sa totoo lang, ako may experience, hindi ho ako nagdodroga ha. Pero experience ko dyan, Tatay Diggs kasi, Doc Justin, Darlene, alam ko yung alam ko ang galawan kapag ang isang tao'y nakasyabo. May yan, yung demeanor niya. Oo. Demeanor. Oo. Nangyari na kasi yan nung kami nag-uumpisa pa lang ng aking asawa. So makabilang buhay nawa, yung taong yun, namatay na rin. Dahil nabaliw sa drugs eh. Oo. Diba? Imagine mo, gumagamit ng droga dahil kami naninirahan lang naman dati, diba? Dumating sa loob ng bahay, nagdodroga sa loob ng bahay, partner. Nasa na ako nun, media na eh. Oo. Tatawag talaga ako ng pulis. Kung anong gawin niya sa misis ko? Oo, totoo. Anong gawin niya doon dahil parang umiikot ang mundo. Nung addict. Dahil alam ko nagdodroga siya, nagsasabo. Nagmakaawa lang yung ina, na sumakabilang buhay na rin, na wag paalisin, and then, darating sila para kunin siya. Pero wag nang itawag sa pulis. Oo. Kasi close yung tao eh. Pero bangag pare, sorry. Grabe pare, ay mare, pag pag nakahay sa sabo. Oo. Hindi niya alam ginagawa niyan. Di ba puro nga, kademonyohan ang papasok sa isip may niya. mga balita na mismong nanay, mismong pinapatay. Nire-rape. sa ilalim. Wala na yan sa wisyo na. Oo. Nakakalungkot isipin siyempre sa pamilya. Kaya ganun na lang ako kagalit. Kaya yung ngayon ako ang ilalo na anong gusto niya. Kaya naintindihan ko rin si Tatay Diggs sa niya. Kasi siyempre, ang side niya kasi is... Alam mo, Joel, masabi ko dyan. Isa lang. Darlene, sabi ko, tanggalin na yung bisyo niya. Tama naman. Wala kang mapatutunguhan yan. Kasi sinabi ko... Kasi ang sa kanya... Gapin na natin. Gapin na natin ang sistema na malala na ang droga. Protektahan natin ang human lives. 'Di ba? Pero nga mga kaibigan, sometimes hindi talaga maiwasan masakit sa kalooban na may collateral damage sa laban sa droga. Masakit para sa mga magulang na nawalan ng anak o nawalan ng asawa dahil po naging collateral damage sa droga. Ano sabi ni Tate Diggs doon sa hearing? Kung mayroon mang mas mahal ang bayan niya dito sa lugar, sa room doon sa hearing, siya daw yon kasi talagang sinakripisyo niya sarili niyang kuwan. Sabi niya, I rather burn in hell, di ba? Than live in paradise. Sabi ko nga, there's no perfect walang perpektong presidente, walang perpektong departamento, walang perpektong tao. Lahat tayo nagkakamali, minsan may mga nangaabuso. Tama? May mga nang-aabuso. Pero kayo ba, gusto nyo bang protektahan ang droga? My God.
Yan ang ano talaga. Yan ang big question yan. Ha? Well, hindi ko maintindihan na. Ang galing Anyway, na yan. balita ko po, last tanong ko na ako kasi magko-commercial na tayo. Tapos na yung balitaan natin dahil magbabalik sa Lunes na ito. At si Darlene ay wala rin. Balita namin, Tatay Diggs, tatakbo raw ho kayo? Mayroon ba kayong planong tumakbo? Pag hinabol ako ng mga buhaya doon sa... mayroon kasi daw dyan, may mga buhaya dyan sa Quezon. Akala ko nasa Rizal. Yung farm. Hindi, si Lolong di ba nandiyan sa Kamuning? Si Lolong? Si Lolong? Hindi peke yun. Nasa museum na si Lolong. National Museum na ba? Oo. Palabas lang yung nasa Kamuning, pero yung totoong Lolong, nasa National Museum na. Hindi, marami ding Lolong. Lolong pala. Lanawin mo kasi. Anyway, para may iba-iba tayo ng konti, Tatay Diggs, nanood ka na ba ng Hello Love Again? Ako nanood na. Tama yung sinabi ko, tama. Ano ba yung sinabi mo? Hindi ko na Yung sinabi ko, na? kasi meron nagsabi sa akin na sana hindi na lang ako nanood. Kasi? Kasi kung alam ko lang na hindi hindi ko naintindihan. Hindi ko nabasa yung sinabi mo. Asa na yun? Joel, ang pinapanood na ngayon hearing, hindi na yung Kaya pala hindi kaya pala Tatay Diggs hindi sumasama ito doon sa nanood na pala kahapon. Asa na yun? Hindi ko nabasa yung message mo eh. Totoo ba yung chika doon sa pelikula? Maraming curious eh. Huwag kang spoiler, Darlene. Kung alam ko lang na masasaktan. Oo, tama yung sinabi mo. Talaga? Oo, parehas naman silang nasaktan doon sa movie. Si Catherine tsaka si Alden. Spoiler ka. Wala naman ako sinabi. Hindi kaya may next sequel yan. Hindi kaya magkaroon ng another sequel yan. Tingin ko hindi na. Tingin ko hindi na siya magkakaroon ng another Kasi okay naman yung ending. Okay, Tatay Diggs, maraming salamat sa iyo. Salamat sa inyo. And basta ako, 79 na ako. Kung imbestagahan nila ako, bilisan nila kasi baka mamatay na itong cellphone ko. Hindi na nila. Thank you, Tatay Diggs. Happy weekend, Tatay Diggs. Yes, this deal has been hanging left for so many years. Babay na nga. Salamat. At yan po ang kabuuan ng ating balitahang araw na ito ng Friday. Nabuo natin mga kaibigan ang work week. Salamat po sa inyong pakikinig. Magbabalik muli ang ating balita na ito. Lunes na po ha. Kabihuan yung mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman po Joel Malasakit, Mango Rosmet. Ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Kikita ka sa camera. Kaya nga. Tatanggal ka na ng Meron headset pa palang mo. countdown. Sorry po, excited lang. Mayroon na lamang po tayong 40 days bagong araw ng Pasko. Thank you!